Hello mga be! For today's video ay isi-share ko sa inyo ang recipe ng aking eggless na puto cheese. Yes mga be, tama yung dinig nyo, eggless na puto cheese ito. Itong recipe nga pala na ito ay depende sa inyo kung ipangbebenta nyo o ipangkakain nyo lang. O kasi pag binebenta ko may mga orders sa akin talagang nilalagyan ko ito ng itlog. At bibigyan ko na rin kayo ng tips para iwas palpak sa paggawa nito. Kailangan natin dito ay ang 1 cup of all-purpose flour, 1/4 cup ng white sugar, 1 tablespoon ng baking powder. Maglalagay din tayo dito ng 1 sachet of milk powder. Any brand ay pwede. Pwede ang Bear brand o kaya naman ay ang Birch Tree. Pagkatapos natin na ilagay dito yung mga dry ingredients ay hahalu-haluin naman natin ito. At nakalimutan ko nga pala na dapat salain ng mga ito. Wag na wag nyo kakalimutan salain ng mga ito, lalong-lalo na ang all-purpose flour. Dahil hindi natin alam kung may mga insekto ito kagaya na nangyari sa akin nung nakaraan. Maglagay na rin pala ako ng salt dito. At pagkatapos nating mahalo ito, maglalagay muna ako dito ng 3/4 cup of water. Maglalagay din ako dito ng 2 tablespoon of oil. Pwede ang margarine, pwede rin ang butter. Lahat ng magiging outcome o kalalabasan ng mga gagawin yung puto ay nakatipende sa inyo kung gusto nyo nga ng butter o kung gusto nyo ng oil. At maglalagay din ako dito ng half teaspoon of vanilla. Kahit na hindi kayo maglalagay ng itlog dito, kailangan nyo pa rin maglagay ng vanilla, dagdag lasa din ito. At para mabango din ang ginagawa ninyong puto. Sa paghahalo naman ito ay iwasan nyo ma-overmix ang ginagawa ninyong puto. Dahil hindi maganda ang kalalabasan ng inyong ginagawang puto. Hindi nyo kailangan magmadali sa paggawa nito. Dahil kung gusto mo talagang pasukin ng negosyo na to, kailangan mahaba ang pasensya mo. At this point napansin ko na medyo malapo talaga itong ginagawa kong puto butter. Kaya naman nagdagdag pa ako dito ng 1/4 cup of water. At haluin lang ulit natin dito ng dahan-dahan. Huwag i-overmix. Yan ang tandaan nyo na wag ma-overmix ang ginagawa nyong puto butter. At dahil na-achieve na natin yung hinahanap nating consistency niya, sasalain naman natin ito. Kailangan talaga nating sinasala ang mga ito ay para maiwasan din natin yung mga buo-buo o yung mga mixture na hindi natin nahalo na masyado. Ang hinahanap din kasi natin dito ay yung smooth na consistency ng puto butter. Yan din ang isa sa wag na wag nyong kakalimutan ang pagsasala ng inyong mga ginagawa. Makikita nyo dito na pagkatapos ko itong salain, may makikita pa rin kayo mga buo-buo. Simutin natin ito kasi napakamahal naman ng mga ingredients natin ngayon. At kung mapapansin nyo dun sa aking salaan o sa aking strainer, makikita nyo dyan yung mga buo-buong mixture na hindi natunaw. Tingnan nyo meron pa talagang mga mixture na hindi talaga natunaw kahit na anong halo ang gawin natin. At kailangan ganito talaga yung texture niya na smooth at hindi masyadong runny at hindi rin masyadong malapot. At pagkatapos nating masala ito, iset aside at i-rest muna natin ito ng mga 10 minutes. At habang nire-rest natin ito, kailangan nakapagpakulo na kayo ng tubig sa inyong steamer. Ang gamit ko nga pala ditong molder ay medium size at maglalagay na ako dito sa molder. Wag na wag ninyong pupunuin ito dahil alam niyo na aalsa pa ang mga ito. At oo nga pala, wag na wag nyo ding papahilan ng oil ang molder ninyo dahil hindi yan aalsa ng maganda. Dahil ang gusto nating ma-achieve dito ay yung magandang pagkakaalsa niya. Para siyang nakabundok, hindi yung parang mushroom lang. Sa recipe nga pala na ito, nakagawa lang ako ng 13 pieces na medium size na molder. At dahil kumukulo na yung tubig ko sa steamer, isasalang ko na ito. Bago ko nga pala sinalang dito yung mga puto, sinet ko muna yung apoy ko ng medium-low heat lang. Depende yan sa inyo kung gusto nyong nakaputok siya o yung naka-smile siya, i-set nyo ito ng high fire. At isa pala sa mga tips ko sa inyo pag gagawa kayo ng puto ay maglagay kayo ng malinis na tela sa takip nito para maiwasan ang pagtulo ng tubig sa ginagawa ninyong puto. Pero ako kasi nakasanayan ko na hindi ako naglalagay nun. After 8 minutes, tingnan natin yung ginawa nating puto. Diba ang ganda-ganda niya? Ang ganda-ganda din ng pagkakaalsa niya pero hindi pa yan luto. Dahil maglalagay pa ako ng cheese sa ibabaw nito. Alam nyo kasi pag sinabay nyo yung cheese sa pagsalang dun sa puto butter nang mula umpisa, pangit yung magiging kalabasan niya. Hindi na magiging maganda yung kalalabasan ng cheese niya kasi matutunaw na din yun. Dahil quick melt o Eden cheese ang ginagamit natin dito. At pagkatapos nating nailagay yung mga cheese dito, takpan ulit natin ito at lutuin ulit natin ito ng mga 2 minutes pa. After 2 minutes, tingnan natin kung luto na siya. O diba, ayan, ang ganda ng cheese niya. Hindi siya yung natuno o hindi siya yung lumubog. Pero bago natin ito hanguin, ay i-toothpick test muna natin ito kung luto na nga talaga. Pag hindi na ito basa, ibig sabihin ay luto na ito katulad nito. O diba mga boy, ang ganda ng pagkakaalsa ng puto natin. Basta tama lang yung paggawa at proseso nito. At kung susundin nyo lang talaga yung mga tips na tinuro ko sa inyo, kakaroon kayo ng magandang outcome ng puto na katulad nito. Ang gamit yung puto molder size ay medium, ginuluto lang ito ng mga 10 to 12 minutes. So ay nakadepende din sa settings ng apoy ninyo. Kung gusto nyo ng ganitong outcome, medium low heat lang ang apoy ninyo.
At ito na nga mga bay, papakita ko sa inyo yung puto na ginawa ko. Tangkita nyo yung parang malabundok na pagkakaalsa niya, yun yung kailangan na ma-achieve nyo. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo sa mga fast video ko na 2019 pa lang ay gumagawa na ako ng puto. At makikita nyo dito na talaga ang kinis-kinis at ang smooth-smooth tingnan ng puto na to. Tingnan naman natin ang loob niya. Same na same lang din sila ng itsura dun sa puto na nilalagyan natin ng itlog. Masarap din siya mga be. At kung masusubukan nyo ito, ang pinagkaiba lang niya sa may itlog, itong eggless o no egg na puto ay medyo dense. Sa appearance, talagang wala silang pinagkaiba yung may itlog at yung walang itlog. At depende din sa'yo kung ipangbebenta mo nga ito o ipangkakain nyo lang. So yun lang for today's video. Thank you for watching. Babu!